Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Sa mapagpalang umaga po mga kapatid. Ako po si Pastor Lian Orizal from CRC Antipolo Daughter Church. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Ngayon pong umaga, bibigyan po natin pansin ang Deuteronomy 20 verse 12 to 15 na may pamagat na Conquering a City Through Siege and Battle. Ngunit bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo, nagpapakumbaba at naghahangad po ng inyong gabay. Tulungan niyo po kami, maunawaan ng iyong salita at bigyan niyo po kami ng karunungan upang harapin rin po ang aming mga spiritual na laban, Panginoon, sa aming buhay. Tulad ng iyong pag-akay sa bayang Israel sa panahon po ng digmaan, naway akayin niyo rin po kami sa aming mga pagsusubok. Bigyan niyo po sa amin ng tapang upang lumaban at puso upang magpakumbaba at ang pananampalatayang hindi natitinag. Salamat po sa inyong biyaya at katapatan. Ito po ang aming dalangin sa inyong pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Muli po, ang ating devotion ngayong umaga ay may pamagat na Conquering a City Through Siege and Battle. Matatagpuan po ito sa Deuteronomy 20 verse 12 to 15. Atin po itong basahin. If they refuse to make peace and they engage you in battle, lay siege to that city. When the Lord your God delivers it into your hand, put to the sword all the men in it. As for the women and the children, the livestock, and everything else in the city, you may take this as plunder for yourselves, and you may use the plunder the Lord your God gives you from your enemies. This is how you are to treat all the cities that are at distance from you and do not belong to the nations nearby. Sa Deuteronomy 20:12 to 15 po ay pinakita ng Diyos ang kanyang mga tagubilin sa Israel kung paano nila dapat sakupin ang mga lungsod sa digmaan. Ang utos ay may dalawang bahagi. Una, dapat muna nilang alukin ng kapayapaan ng lungsod. Kung tatanggapin ito ng kaaway, magiging alipin nila ang mga naninirahan roon. Ngunit kung tatanggi ang lungsod at makikipaglaban, dapat nilang kubkubin ito, supuin ang mga kalalakihan at ang natitira, mga kababaihan, bata, hayop at ari-arian ay maaaring kunin bilang samsam. Ang batas na ito ay bahagi ng katarungan ng Diyos laban sa mga bansang laban sa Kanya. Ngunit kasabay nito may prinsipyo rin ng pagpapakita ng habag bago magsagawa ng digmaan. Sa espiritual na pananaw, ang talatang ito ay maaaring pakahulugan sa ating buhay bilang isang simbolo ng ating pakikibaka laban sa kasalanan at mga hadlang sa ating pananampalataya. Meron po akong 3 pointers para po sa tekstong ito. Una sa lahat, ang alok ng kapayapaan bago ang labanan. Sabi po sa 20:10 sa Deuteronomy, kapag malapit ka na sa isang bayan upang salakayin ito, dapat mo muna silang alokin ng kapayapaan. Sa ating buhay, bago tayo makipaglaban sa anumang pagsubok, tinatawag tayo ng Diyos na magkaroon ng kapayapaan sa Kanya. Ang ating unang hakbang ay hindi agad lumaban, kundi alok ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kalooban. Sa pangalawa po, kung tatanggi sa kalaban. Sa 20 verse 12 ng Deuteronomy, ngunit kung hindi sila makikipagpayapaan sa iyo, kundi makikipagdigma laban sa iyo, kubkubin mo sila. May mga pagkakataon sa buhay na kailangan maging matatag tayo at lumaban sa mga hadlang sa ating pananampalataya. Ito man ay tukso, kasalanan o pagsubok. Ang espiritual na digmaan ay hindi laging maiiwasan at tinatawag tayo ng Diyos na lumaban gamit ang pananampalataya. Sabi po sa Efesos 6:12, dahil hindi tayo nakikipaglaban laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namumuno sa kadiliman ito, laban sa mga espiritual na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Sa pangatlong puntos po, pagtanggap ng tagumpay at pagpapahalaga sa biyaya. Sa verse 14 ng Deuteronomy 20, lahat ng samsam ay maaari mong kunin bilang pag-aari. Kapag napagtagumpayan ang isang pagsubok, binibigyan tayo ng Diyos ng biyaya bilang gantimpala. Di natin dapat kalimutan na ang anumang tagumpay ay nagmula sa Kanya. Sa unang Korinto 15:57, ngunit salamat sa Diyos dahil sa pamamagitan ni Kristo Jesus, binigyan niya tayo ng tagumpay. Sa ating pong pangwakas sa pagbabahagi, ang pagsakop sa isang lungsod sa pamamagitan ng digmaan ay sumasalamin sa ating espiritual na pakikibaka sa mundong ito. Minsan, inaanyayahan tayo ng Diyos na makipagpayapaan, madalas sumuko sa Kanyang plano at sundin siya. Ngunit kung may mga pagsubok o tukso na lumalaban sa atin, dapat tayong manindigan sa pananampalataya at lumaban ayon sa Kanyang mga tagubilin. Sa huli, ang ating tagumpay ay nagmumula
pananampalataya, hindi sa ating sariling lakas kundi sa tulong ng ating Panginoon. At nais ko pong iwan sa panghuli ang Exodus 14:14. Sabi po dito, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Manatili po tayo sa Panginoon at hayaan po natin kasama natin ang Panginoon lumaban sa ating mga laban sa buhay. Sa ating po pagtatapos, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong salita na nagbibigay sa amin ng gabay sa aming spiritual na laban. Tulungan niyo po kaming maging matapang sa harap ng mga pagsusubok, maging tapat sa inyong kalooban at manatili pong matatag sa aming pananampalataya. Tulad po ng inyong ipinakita sa bayang Israel, nais aming magtiwala sa inyong mga plano at lumaban ayon sa inyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsusubok at ipaalala niyo po sa amin na ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Nilalagak namin ang aming mga buhay sa inyo po, aming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating devotion. Palagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos upang lubos po ang maging kaunawaan natin dito. Muli niyo po kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito po sa programa Tinapay Mula sa Langit. Malayan niyo pong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat po.